Hello, everyone. Welcome to another episode of Free Talk with Miss Jo, Real Talk, No Fo. So, usually, we talk about life changes, reinvention, growth, healing, etc. Today, we'd like to have an honest conversation about waste or trash, sa Tagalog, basura. How to properly segregate it, dispose of it responsibly, and how to turn small daily habits into meaningful acts of care for our environment. Every day kasi, we throw things away without a second thought. A plastic wrapper, a food container, or a plastic bottle we've finished using. But have we paused to ask ourselves, where does it all go? It doesn't vanish on its own. It actually accumulates. It affects communities, the environment, and it shapes the kind of world our children will inherit. So for today's episode entitled Basura Ko, Sagot Ko, our guest is the CEO and President of Creative Enzyme Inc. or CEI. Let's all welcome Miss Annie Coleman. Hello Annie, welcome to Free Talk with Miss Jo. How are you today? Hi, Miss Joe. Good afternoon. I'm so cool today. It's so hot outside, but seeing you is cool enough. Thank you very much. Thank you also. It's a pleasure to have you as my guest for today. So, Annie, what is Creative Enzyme Inc.? Creative Enzyme Inc. is a non-profit organization. Ito itinayo namin nung immediately after the pandemic to help our government with unang-una sa basura, no? Kasi noong pandemic nakita namin na napakahirap, hirap na hirap ang LGU na kunin yung mga basura bahay-bahay, no? So there was a thought na what if all of us we learn to actually segregate our own garbage properly, siguro maa-achieve natin ang net zero waste, no? Also, kaya ang title niya is Basura Ko, Sagot Ko. Correct. So ibig sabihin yan, bawat isa, kung bawat Pilipino will take responsibility of her or his own trash, then we can actually develop a net zero waste lifestyle. Ito, Joe, actually nung pandemic, wala akong ginawa sa bahay kung di i-test ko ito, no, sa sarili kong household kung pwede nga talagang ma-achieve yung net zero waste na pamumuhay. Kung talagang susundin lang ang tamang pag-segregate ng garbage, pwedeng-pwede talaga. Tamang paraan, ano? Oo. Ibig sabihin yan, yung plastic, ihihiwalay mo, yung papel, yung mga recyclables, no? Hiwalay sa non-recyclables, yung mga ating tawag ito, yung mga rubbishes, yung mga tinalupan, yung mga ganyan, no? Kung yan ay ihiwalay natin dun sa non-biodegradables at recyclable materials, no, like papel, like bote, lata, yung mga ganyan, in the end, magiging net zero waste tayo. Now, hindi lang naman yan talaga, pag sinabi nating net zero waste, hindi lang yan nagdidepende sa ating mga pamamahay, no? Pag sinabi kasi nating net zero waste, okay, halimbawa ako sa bahay ko, sinegregate ko lahat, right? Pero pagdating sa kolekta, no? Kinokolekta na yung ating basura, Ano nang nangyayari doon? kailangan meron din tayong gagawin doon, no, na maging net zero waste din yon. Kasi kung halimbawa ako ay pinaghirapan ko na sinegregate ko yung aking basura, pagtapos nung pinick up na ng basurero, pinaghalo-halo niya ulit kasi mamimili lang siya ng basura na pwede niyang ibenta. The rest of it goes to the dump site. So, ganun pa rin. So, then the dump site, alam naman natin na ang Pilipinas ay number 1 tayo sa nag-contribute ng plastic waste sa mga karagatan, sa ilog at karagatan. So, ang atin kasing sistema ay compost pit pa. So, ang sinasuggest namin dito is a shift from that way of processing our solid waste
to technology and science-based para ma-achieve natin yung sinasabi nating circular economy, no? So, ano ba yung circular economy na yan? Yan yung ating mga waste materials ay nire-recycle para hindi na siya magiging basura. In other words, meron siyang byproduct na pwede nating gamitin. Pakinabangan. Oo, I see. yun. So, what is the mission of Creative Enzyme? Kami sa Creative Enzyme, ang gusto naming gawin talaga ay para makatulong sa environmental sustainability and human sustainability through collective partnerships and social responsibility. Kanino? Na-try na ba natin na makipag-usap sa mga government agencies or LGUs? Kanino ba tayo nakikipag-coordinate para maisakatuparan mo tong mission na ito sa company mo? Halimbawa, yung basura ko, sagot ko, ang mga ahensya kasi na involved dyan, no? Nandyan yung LGUs natin, munisipyo, barangay. Nandyan yung ating DENR. Meron tayong National Commission on Solid Waste Management, no? Yun yung mga primary agencies. Now, pagdating naman sa, kasi meron tayong tinatawag na yung mga basura natin at source, no? Iba-ibang yung mga pinanggagalingan ng basura. Isa dito, ang pinakamalaki rito ang household, syempre, no? Tapos nandyan yung ating mga commercial establishments, sources of garbage. Yes. Tapos meron tayong industrial and the last one is agricultural, no? So itong mga lugar na to ang pinanggagalingan ng basura. So bawat isa niyan, may mga, kumbaga, may mga responsible agencies din. Pero ang key agencies dyan talaga, LGUs, syempre DENR, and ito nga ang ating tinatawag na National Solid Waste Management Commission. I see. So when you say environmental and human sustainability, what do you mean by this? Okay, malalim yung ating sinasabing environmental sustainability. Yung dalawa kasi na yan, no, pag hindi sustainable ang environment, ibig sabihin yan, hindi na rin tayo sustainable, no? Ang human sustainability is compromised. Yes. So, in fact, ngayon, ang sinasabi ng United Nations, compromised na talaga yung ating planeta, no? Our planet is in a critical situation that everybody is called to participate in the reversal of this situation. Siguro naririnig natin ang mga terminologies na climate change, global warming, no? Naramdaman natin yung init, no, dito sa Pilipinas na noon nung kabataan natin, hindi natin yan naramdaman, pero ngayon halos, diba, nasa boiling point na tayo tuwing summer, no? All of these are effects of the environment, no? Ito yung climate change and global warming. So pag sinabi nating sustainable environment, ang ibig nating sabihin dyan ay yung pagmamanage ng, pagmamanage yan ng ating natural resources, no? Para yung paggamit ba natin ngayon sa ngayong generation, no, hindi ma-deplete yung ating natural resources for the next generations. Para yung ating mga susunod na henerasyon ay meron ding magagamit na natural resources. So kapag hindi responsible ang paggamit natin yan, no, mauubos yan. So bigyan kita ng halimbawa, no, punong kahoy. Kailangan natin ng punong kahoy, di ba? Ang punong kahoy, pag wala yan, wala tayong source of oxygen. Walang hihigop dun sa mga emissions, no? Sa carbon dioxide, no? Kasi yun ang pagkain ng mga punong kahoy. Kapag pinutol ang mga punong kahoy at walang itinanim, that is not sustainable. So in other words, we are contributing to the further deterioration of our planet. So,
tingnan na lang natin, kasi doon ako nakatira sa South, maraming mga punong kahoy doon pinutol for the road widening project, no? Pero wala akong nakikita na replacement. So kapag ganyan, ramdam namin na biglang init ng panahon, no? And that's just one of the effects. Paano siya, how does it threaten the environment? Kapag mainit na, right? Mainit na yung panahon natin, right? Natutuyo yung ating mga tubig like lawa, no? Bumababa ang tubig. Water supply natin is affected. Pag affected ang water supply, so is our food production, and lahat na yan nagsasanga-sanga na. In the end, ang pamumuhay natin, no, we as human beings will be affected. So, unang-una, kalusugan natin, yung ating hangin hindi na ganun kapresko, no, kasi madami ng usok, polluted na. So, dito sa sustainable development, isa sa mga aspeto nito yung pollution, no, yung responsible consumption na sinasabi. Ano ba yung responsible consumption? Ibig sabihin yan, yung ating tubig, siguro yung paggamit ba ng tubig, we have to use it responsibly, no? Water, electricity, natural raw materials natin, no? Kasi kapag yan ay hindi natin tinipid at hindi natin inalagaan, mauubos yan. So pag naubos yan, saan tayo kukuha? Saan tayo kukuha? Damay-damay na. At ang pinakadulo niyan, ang magsasuffer lang ay walang iba kundi tayo mga tao. So right now, the planet is in a critical situation. So kung hindi tayo kumilos, right, in reversing the situation, darating ang panahon na ang ating planeta ay hindi na habitable. And that is the sad thing, and that is based on scientific studies. It's a statement from the United Nations, of which the Philippines is a member country, which means that it does not just come from one country, it is a statement of many countries, in the world. So, ganun yun. Kanina nabanggit mo social responsibility. What is social responsibility exactly? Social responsibility is taking individual responsibility, no? Kung halimbawa, ikaw, alam mo naman na kapag itinapon mo yung basura mo sa kalsada, alam mo naman na hindi yan magandang gawin, right? So, ikaw mismo, right, magkaroon ka ng, yun nga, sinasabi natin, responsibilidad na pulutin mo naman yung basura mo, isegregate mo naman ang basura mo, huwag mong ikalat ang basura mo, right? Now, on the part of, siguro, ayaw naman nating puro na lang tao ang taong bayan ang ating nakikita, no? But we also have to look at our government agencies kung ginagawa ba talaga ang tamang pagkukolekta at mamanage ng ating basura para magkaroon tayo ng sinasabi nating net zero waste status. Sa tingin mo ba ginagawa ng gobyerno natin ang tamang pagmamanage ng mga basura natin? Medyo mahirap yung tanong mo, pero ang sagot ko dyan, Joe, tingnan natin sa paligid. What you see is the answer. So I don't think I have to elaborate on that. You just look around us and that is the answer to that. So ano-ano yung mga problema na hinaharap ng kumpanya nyo, ng Creative Enzyme sa inyong advocacy? Joe, alam mo, siguro kung hindi lang kumbaga nasa ilalim ng puso namin yung aming ginagawa, matagal na kaming tumigil sa ginagawa namin. Kasi ang pinakamahirap na problema namin talaga rito ay
sustainability rin namin, no? Kahit na maganda ang advokasya mo, kung wala kang pang-sustain yan, So you mean funding? yes, funding is a major issue. Sa ginagawa po namin, halimbawa doon sa aming Tree for Life program, no? This is a tree planting program for targeted among young Filipinos, particularly students, graduating students, no? Doon lang kung sa educational component, caring namin yan, no? Kasi kami lang yan, no? We can educate as many people as possible, no? Pero pagdating na sa tree planting program, logistics na kasi ang pinag-uusapan, no? So, diyan kami nahihirapan. Now, bukod sa logistics, sa tree planting program, halimbawa, kailangan namin ang suporta ng mga ahensya ng gobyerno kasi isa sa malaking problema dyan yung pagtataniman ng punong kahoy. Kasi halimbawa, doon sa Santa Rosa Road, no, tinanggal ang mga punong kahoy, sinimento ang kalsada, of course, hindi na pwedeng magtanim doon. So, maghahanap tayo ng lugar na pwedeng pagtamnan to replace those cut down trees. So, isa yan sa mahirap naming hinaharap naming mahirap na isa sa mga problema, sa mga issues, no? Yeah. Pero pagdating sa educational component, alam mo, nakakataba ng puso kasi talagang yung ating mga kabataan, they are very, very excited to do their share in the tree planting program. So, ang nagkukulang na lang talaga yung logistics component na to. So, kaya sinisikap namin na makipag-ugnayan sa mga, even the private sector to help us on this. So, hopefully. So, let me ask you, what inspired you to set up Creative Enzyme? Ano ang nagtulak sa'yo para gawin ito? Alam ko kasi galing ka sa abroad, 'di ba? Pagkatapos pag-uwi mo ng Pilipinas, you started this advocacy of doing something about waste, no? Na alam ko na ikwento mo 'yan sa akin noon. So anong naging inspirasyon mo? Bakit ito ang napili mo apart from other things na pwede mong siguro, Joe, kasi pinag-aralan ko yung problema ng basura sa Philippines, no? At nakita ko na merong solusyon. Meron talaga. It can be managed. It can be managed. The problem in the Philippines is systemic, no? May mga batas tayo. Ang problema, yung batas kulang sa implementation. Siguro tawag niyan guidelines kung paano i-implement, no? Kulang sa siguro. Hindi na i-implement ng maayos. So, pinag-aralan ko po 'yan at kung ano-ano ang mga problema within the solid waste management aspect, and yun nga, may iba-ibang segments, like okay, doon pa lang sa source ng garbage, no? Kailangan mamulat tayo na ang mga mamamayan na kung tayo ay matuto na mag-segregate ng ating basura in the proper way, doon pa lang sa household natin, net zero waste na tayo, no? Now, doon naman sa mga nangongolekta ng basura, kung sana gawin naman ang tama na segregate na yan, no? Meron tayong dapat na tinatawag na materials recovery facility, no? Susundin natin yan yung ating Solid Waste Management Act. Kapag susundin natin yan, dapat yung materials recovery facility nasa barangay yan, no? So, may mga barangay akong pinuntahan just to check, no? Hindi naman nag-ooperate.
So I think in that sense, mula sa source, papunta sa collection, papunta sa materials recovery facility, may problema na. That has to be resolved. And the problem is systems. So, and then pagkatapos niyan, hindi natin alam kung saan dinadala, no? So, kung hindi natin alam kung pinaprocess nga nila dyan o hindi or whatever. But the bottom line is we see the garbage everywhere. So, malaki ang problema natin na nakikita. And because this is systemic, ang sinasabi namin, ang solution is also systems-oriented, coupled with ang tawag nito, social responsibility. So, sinasabi natin na ang problema ay systemic. So, ang solution namin dyan ay systems-oriented, no? And yung systems-oriented solution na yan is coupled with social responsibility and mahalaga dito, behavior change, no? So, nagkataon lang na ang aming NGO has the capacity to do behavior change programs. Yan ang isa sa expertise namin. So, yan sana kung magawa yan, I am very positive that within a 10-year period, meron tayong hinaharap na magandang daan tungo sa net zero waste status Philippines. Actually, medyo nakakalungkot yung sinasabi mo na nasa barangay na pala, no? Nasa barangay level na pala pero parang hindi siya nagagawa, no? Ang mandatos kasi ng Republic Act dapat nandoon sa barangay yan. So we don't know kung to what extent ito sinusunod, no? Kasi ang isa sana kung meron kaming kakayanan, no, na gumawa ng nationwide research, no, baseline research, isa ito sa gusto naming gawin para at least pag nalagyan natin ng intervention, masasabi natin na kung anong level tayo, nasaan tayo ngayon, no? And para malaman natin kung anong dapat nating gawin para maabot natin yung net zero waste status. Now, isa sa malaking bagay rito, yung recycling, no? Kasi kapag ito ay na-segregate na separate na, 'di ba? Ang kasunod niyan dapat recycling, no? So, ang pinapropose namin noon sana na sa programa namin na baka pwedeng itong mga rubbishes, yung mga agricultural waste, yung ganyan, ay ibigay na natin sa barangay, no? Para ito maging narrowed ba? Ina-narrow natin na ito ay proyekto ng barangay. Because the recycling, setting up a recycling plant is quite expensive. So, hindi natin pwedeng asahan ang barangay dyan. Dapat munisipyo yan. No? Even the municipalities have a hard time with that. Kaya meron kami mga sinasuggest na pwede naman mag-cluster sila para, sharing, no? I-share nila yan para hindi nila solo ang gastos. But nevertheless, malaki rin ang ginagastos ng gobyerno sa solid waste management nila. So, in the end, in the long run, ang tingin namin, kasi syempre, ang pinapangalagaan natin dito ay environment. So, the return of investment dito ay malaki. Lalo na kung mapag-aralan talaga natin kung ano yung mga pwedeng maging produkto ng recycling, no? Like ito na lang sa mga agricultural waste, no? Halimbawa, may poultry dyan. Alam ko merong gumagawa nito sa Batangas, no, na kinokolekta yung mga manure and then dinadala doon and then pinaprocess. Pagkatapos niyan, organic fertilizer na. So,
it's a beautiful um, proposition sana na kapag ang barangay natin are enabled to do such things, no? Then within the barangay merong sustainability, no? And then siguro itong recycling talaga ay pag-isipan ng ating gobyerno na tama na yung dump site na yan. It's time for us to move on to a scientific and technology-based solid waste management program. Saka I think kailangan mag-mature na rin ng bawat Pilipino pagdating dito, kasi this is actually a very simple lang to It's parang basic lang yung gagawin mo from your own homes, from every homes of every family. Pag naturuan mo unang-una na yung sarili mo o yung mga anak mo eventually, I think may magandang kahihinatnan, di ba? So at this point, what activities do you have at the moment? Yung pinopromote namin ngayon yung basura ko, sagot ko, and then Apart from dun sa tree planting ninyo? at yung Tree for Life program. So dito sa Tree for Life program, ang target sana namin ay makatanim ng 1 million trees. Anong within the next Next period? 3 years. Oh, 3 years. Oo. So, actually, kung tama lang talaga ang suporta, that 1 million is achievable within a year's time. Kayang-kaya. Yun lang nga, kailangan ready rin lahat ng stakeholders. Yes. No? So we have to educate and prepare the stakeholders so that we can move on in the right pace, in the right direction. Actually, kung sa schools lang, di ba? Kasi I remember before, nung bata pa ako, during our time, kasama yan sa aming home economics, no? Tree planting also. We are required, every school is required to plant a tree. So, ewan ko kung meron pang ganun sa schools, no? Kung meron pang ganun. Kanina may nabanggit kang ganun. Alam ko rin sa ibang mga artista, meron silang ganong klaseng advocacy, tree planting din sila, but I don't know how often they do this. Meron tayong yung ating mga policy makers, meron naman silang inumpisahan ng mga batas, no? Like, for graduating students, before you can graduate, kailangan makapagtanim ka ng punong kahoy, no? Ito very very clear naman 'yan, no? Kailangan lang talaga na ito ay gawin. So yun sana ang gusto naming gampanan na we will serve as the catalyst para so we can fulfill the mandate, no, and enable our students to plant trees, because based on our experience, ang mga kabataan are just excited to do this. I believe so too. So, basura ko, sagot ko, a tree for life. Bawat Pilipino may pananagutan. What do you want to achieve dito sa proyektong ito? Na kami talaga ay makakatulong sa helping the country move forward towards a net zero waste status. Of course, it doesn't happen overnight, no? It takes time to achieve that. But really, interagency partnership is essential, no? Sinasabi natin na behavior change, no, kailangan, no, social responsibility kailangan, right? Bawat isa. No? Bawat isa. Pero Now, how do you communicate this? No? So may mga paraan, no? Pero syempre, again, we go back to logistics. Kapag
sa amin lang, we go school to school. That's face-to-face communication. Siguro kung titingnan natin, mass media is important. The use of mass media so we can reach a greater majority of our people. At gusto rin namin sana na ito ay mabigyan ng scientific research para malaman natin, ma-measure natin yung ating pagbabago. No? At yung para sa akin at yung kakayahan natin kasi in Japan, napakalinis sa Japan. Hindi nila kailangang maging marumi para maglinis. Every day they clean. Every day makikita mo talaga wala silang baso. They don't have trash bins in their malls, in their surroundings, wala. Dahil halos lahat ng Japanese are very very responsible. Apart from di sila maingay sa labas, yung responsibility nila dun sa bansa nila to keep it clean, nandoon sa bawat puso nila na I think medyo kulang sa ating mga Pilipino eh. Hindi ko alam kung yan ba ay kultura o behavior na talaga o kasi kahit na meron naman tayong magandang behavior na ginagawa kung tayo lang katulad nga nung sinabi mo, paano pagdating dun sa mga nangongolekta, di ba? This requires malalim kasi ito, Joe, pag sinabi nating behavior change, nandun na yung pag-uugali natin. Halimbawa, sa bahay na lang. Yes. Ang Philippines is a sachet economy, right? Dito sa ginawa ko sa household ko, tiningnan ko kung anong pinakamaraming basura ko. In a month's time. Ang pinakamarami talaga, cellophane, food wraps, no? So, tapos dito sa atin, hindi pa nare-recycle ang mga ganyan. So talagang yan, alam na natin kung saan napupunta. Nandoon sa dump site yan. No? So, this can be recycled? Yes. Kailangan nating lagyan ito ng teknolohiya, right? Bukod sa sistema ng pag-segregate, kailangan natin ng teknolohiya, no? Now, going back to the household, since tayo ay sachet economy, no? Halimbawa na lang sa umaga, umpisahan natin sa umaga. Paggising sa umaga, anong binubuksan? Kape, sachet, right? Ang pag-uugali ng Pilipino, pagkabukas, right? Asan tinatapon ang sachet? 'Di ba sa regular basura, halo-halo. In proper segregation, this must be separated. No? Kasi made of plastic. Yes. So, pag tinrain natin ang sarili natin, no? Like sa bahay ko, nung una, umaaray talaga sila. Parang, are you crazy? Hindi kasi siya madali actually. Sa umpisa, because ganun talaga sa behavior change. Meron tayong kinaugalian, Yes. no, na kailangan nating baguhin. Unang-una sa pag-iisip natin, no? And then once we were able to change the mindset, then the behavior follows. And once it becomes a behavior, then it becomes a day-to-day habit. Pag naging habit na yan, yan na yan. Yes. You know, Japan has made it. Yes. Filipinos can do it. My household was able to do it. We can do it. So kung ito, gagawin natin sa bawat bahay, sa bawat source ng garbage, then I think, we will be heading up to, A more progressive Philippines. yes, a cleaner environment. And a more sustainable environment kasi hindi na natin tinatapon yung mga pwede namang i-recycle, no? At saka we very well know na kaya tayo nagbabaha, unang-una na ay dahil sa mga basura natin, ano? Yan talaga ang pinaka source ng ating pagbabaha, no? So, curious lang ako, why Creative Enzyme? Ito yung pangalan ng inyong kumpanya. Why Creative Enzyme? Alam mo Joe, matagal na pinag-isipan namin yan kung anong pangalan ng NGO.
First of all, it took us time to reflect, really, why do we want to do this? Naniniwala kami na bawat isa sa atin meron sigurong calling tayo, no? So, tinatawag tayo dyan, no? Creative enzyme, because we believe we as humans are Creators. we are capable of providing solutions to problems. Now, tayo, as our connectedness to our creator, right? That gives us the creative mind. Creative solutions means that we're able to process complex situations and provide solutions to complex problems. So, yun yung sinasabi namin creative, no? Now, enzyme, because tayo as human beings, meron tayong chemical component sa katawan natin. We call these enzymes. Yung enzymes nito, ito yung para bang fuel natin, no? That pushes us to act. So if you put the two together, creative and enzyme, it becomes for us, a creative force, that we can use to serve as catalyst in providing creative solutions to complex problems. Ang ganda naman nun. So, as an NGO, what are the major challenges that you face in your work? Apart from funding and others na nabanggit mo kanina. Sa ngayon kasi, ang ating, as an NGO, mahalaga yung collaboration, partnerships, collaboration with the government and with the civil society, members of the civil society. Sa ngayon kasi, because our government is, kumbaga lunod na sa ang dami-daming problema, parang that makes it difficult for us also to work on our agenda, no? So in the meantime, gumagawa kami ng paraan kung paano na within our level that we can do something, no? So yung collaboration ngayon medyo mahirap. Of course, funding, and then siguro yung attitude, no? Attitude kailangan baguhin. Kaya nga sabi, gusto namin diyang ilagay talaga na bawat Pilipino may pananagutan, kasi pagdating sa environment, whether you are in the government or in the entertainment media or as a teacher or a homemaker, lahat tayo nakikinabang sa nature. So when there are benefits, there are responsibilities. May obligasyon tayo bawat isa, no? Na pangalagaan ng environment natin, kasi kung hindi, mamamatay ang planeta natin, no? So with this, I think one of the biggest challenges, at the same time it's an opportunity for us to do the work, to do our work, but it's a major challenge to deal with the mentality, the mindset. Kailangan baguhin yung mindset, and that's where we hope that we would be able to find stakeholders who would invest in behavior change programs. Alam mo, guilty ako dyan eh. Isa ako sa mga, hindi ako magmamagaling. Pero guilty talaga ako dyan sa kape, sa sinasabi mo. Oo nga, because ngayon ko lang I realized really, just now, no, when you want to take your coffee, and if it's in a sachet talaga, oo nga, isasama mo dun sa mga ibang basura. So I think magkakaroon din ako ng panibagong mindset tungkol dito, and medyo may panibagong behavioral change na naman tayo, kasi we were not brought up in that kind of practice.
So, although sa office, medyo nai-implement na siya, pero minsan, alam mo naman, medyo matigas ang ulo mo kasi hindi mo ma-identify kasi nga hindi ito na ituro ka agad-agad. So I think that is a very very good eye opener for me, no, to start in my own home. Meron naman akong konting segregation pero hindi katulad nung sinasabi mo kasi kung sa tingin ko, in my own opinion lang, maliit na ano lang naman yun maliit na plastic lang naman yun na pwede kong ilagay sa magkakasama, hindi pala, no? So it's really a little bit of, not a little bit, but if it's really a mindset. But anyway, what are your pleas naman, if there's any? Ano ba yung plea mo sa mga tao, sa bawat Pilipino, sa isang katulad ko na medyo matigas ang ulo o hindi naman matigas ang ulo siguro nung iba, kung hindi nakalakihan? Ano ba yung ano ba yung gusto mong parang iparating, o ano ba yung plea mo, hindi lang sa mga kapwa mo Pilipino, dun sa mga may authority na matulungan sana yung advokasiyang ito, kasi parang ang ganda nung advocacy. Imagine mo, zero waste. Inggit na inggit ako sa Japan pag nakikita ko yung mga malilinis na parang MRT nila, I don't know how you call it, yung kalye nila na wala ka makikitang basura, ang linis-linis na hindi kailangang marumi bago linisin, araw-araw nililinis. Meron ka bang plea? Siguro, Joe, sa trabaho kasi na to, mas napapabilis kapag proactive, no? Yung attitude siguro, no? Kailangang baguhin. Kami sa non-profit sector, nandyan kami kasi gusto namin tumulong. Sana yung mga responsible agencies, hindi na ako magbabanggit, no? Sana kapag Baka may tamaan. Oo, huwag na tayo magbanggit. kapag ganyan, sana pahalagahan naman yung ginagawa namin, no? Kasi ito ginagawa namin na wala kaming benefit. Yes, we're doing this for the love of the country, for the love of our planet, and for the love of our future, Yes. Our children, kasi our grandchildren. pag hindi natin ito ginawa ngayon, ito na ang sitwasyon. If we don't do anything now and double, triple the effort now, yung ating mga anak at mga anak-anak nila, sila lang din naman ang magsasuffer. And if we can already feel the suffering now, the sufferings that the future generations will experience will be graver. So sana pakiusap ko sa lahat, no, whether you're a private citizen, a government employee or officer, ang pakiusap ko lang sana na ito ay pagtulungan natin. Because we cannot do it alone. So, yun lang. Nako, before we wrap up, I'd like to do word talk. Our word talk for today is custodianship, no? Custodianship means caring for something that belongs to everyone, not owning it but protecting and maintaining it responsibly. Because this planet is ours. Earth is not just ours to use, but ours to care for. How we handle our trash reflects how seriously we are in that role. So I'd like to thank you, Annie, for sharing your time and insights with us today. Your experience and perspective remind us of the small but meaningful ways we can make a difference in our homes and our communities, even in how we handle something small as our trash. So medyo guilty tayo doon sa aspeto na yon. But thank you for that insights and perspective mo. Anytime, Joe. Basta't ikaw. Thank you very much. So thank you everyone for tuning in today. This is Free Talk with Miss Jo. Let's keep learning, keep growing, keep going. Stay grateful everybody. Bye.